Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Alright, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Brighten. Dito lang sa Bright FM 91.9, the Archdiocesan Radio Station. Hello! Welcome to your favorite Friday afternoon habit, ang Brighten. Kasama niyo pa rin ang maganda lang, DJ Sarah. Ayan, so unfortunately, medyo malungkot kahit na naka-off shoulders ako ngayon at red na red. Hindi natin makakasama ang ating concert DJ, si Sherwin, dahil meron siyang mga personal matters na kailangan daluhan at puntahan. Anyway, Sherwin, we miss you here. Ganito pala yung feeling na wala ka dito. Yung feeling na Valentine's pero alone ako ngayon dito. Bakit mo ko iniwan, DJ Sherwin? Medyo masakit pala yung feeling na umpisa ng February pero mag-isa ako ngayon dito sa booth. Pero alam ko naman na dahil Brighten ngayon, marami pa rin akong mga kasama, yung mga nakikinig sa akin via radio station at gayon din sa mga gustong mapanood ako ng live. So para sa mga gustong makita ako ngayon, as in katunayan na mag-isa talaga ako ngayon dito sa booth, pwede po kayong pumunta sa aming official Facebook page. It's www.facebook.com/BRIGHT10919. Again, it's www.facebook.com/BRIGHT10919. I-like at i-share nyo rin po ang aming page para more chances of winning. Hindi, para mas marami pa rin yung ma-brighten yung kanilang hapon. Of course, ang dami nang nakiki-livestream sa atin at nakikinig via radio station na excited na excited. Unahin ko na sila Doc J, sina Ma'am Joy, si Ma'am Nancy ng Apalit. Kanina pa sila nagme-message sa akin. Excited na yung sabi ko, alas 4 pa lang pero 3:30 pa lang on air na sila. Kagaya na rin ng mga nakiki-livestream sa atin. I-hi ko na lang din sina Jill Sunga, si Angeline Lugtuhay, Ange. Gayon din kay Angelica. Hi, Dots. Ayan. Alam kong Diyosa ka, pero mas Diyosa ako ngayon, Angelica. Ayan. Maraming salamat naman at nakinig ka. First time mo umabot, Dots. Thank you. And kay Ate Angela Joy Rivera. Hello, Ate Joy. Hello, Ate Angela. So, para sa mga gusto pang magpadala ng kanilang mga comments and pabate, pwede yan dito sa amin. And sina mother ko, wow, my mother is very supportive. Nakikinig daw sila sa kanilang office sa May Makati. So sa lahat ng office mates ni mama ko, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. So, usapin yata ngayon ng aking off shoulders. Ang daming nagko-comment. Anyway, ngayon, yung Facebook page po namin, nandyan yung mga dating episodes namin na pwedeng yung balik-balikan kasi alam ko naman na yung mga episodes namin talagang kapupulutan ng values. Wow! Kapupulutan ng values. Sariling build-up pala ako. Pero nandun yung mga dati naming episodes, yung mga hugot lines namin, yung mga pictures namin behind the scenes para makita nyo pa rin yung kakulitan namin ni DJ Sherwin kahit na every Friday nyo lang kaming napapakinggan at nakikita. So kung meron po kayong mga nais batiin, maaari nyong i-comment niyan sa aming Facebook live video o kaya naman pwede kayong mag-send sa aming mga text line numbers 0918-351-8282. Again, it's 0918-351-8282. Pwede rin naman sa 0915-954-1303. Again, it's 0915-954-1303 o kaya naman sa 0923-231-4124. Hihintayin na namin yung mga pabati ninyo. Anyways, dito nga sa Brighten, hangad natin ang kaligayahan ng ating mga Brighteners.
Kaya naman, i-greet muna natin yung mga nakalimutan nating i-greet last episode na talaga namang medyo nag-message pa. Bakit daw nakalimutan? So, pasensya na. Medyo dumadami na po kasi yung mga nakikinig sa amin. Hindi naman sa pagbe-build up ng aming show, pero hindi. Siyempre, pampaano lang yan. Pampatanggal ka ba? Dahil first time kong mag-isa sa Brightsen. So, i-hello ko muna sila Kuya JR, Kuya Ian, Kuya Romel ng taga Angeles ngayon na nakikinig pa rin kahit sa Facebook Live replay lang. Gusto ko din i-hello sina Ma'am Arlene David, Ma'am Joyce Arozal, Ma'am Galang, Ma'am Joyce Sumbilio, Dr. Melanie Briones, at ang kakagaling lang dito, Sir Michael Sibog. Hello, sir! Ayan. So, syempre dito sa Brighton, nakaugalian din namin na every time na kaarawan ninyo, may mga libreng pabati kami. Wow, libreng pabati. Kaya naman, para sa linggong ito, happy birthday! Kila Drell Mungkal, Patricia Ann de Guzman, Trisha Beltran, Erica Cortez. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. Sana maging masaya ang inyong birthday. Eto, may nag-text din sa atin from 1266. Pabati naman daw kay Lau and Tikboy. Ayan. So, ang dami nating mga listeners for today. Eto, sabi ni Ange sa akin, sanay naman daw akong mag-isa, kaya okay lang. Oo nga, actually. Sabi ko nga, pati ba naman sa Brightsen, mag-iisa pa rin ako. Dumadating talaga sa point na kailangan mong mag-isa, no? Kasi nga, sa bagay, titibay ka pagka ganon, di ba? And i-hi ko lang din si Brian Manabat ng Magalang, nakikinig din siya. Hello, DJ Sarah daw. And hi, sabi ni Angelica sa SAS Family. Hoy, Angelica, nag-greet kita nung birthday mo. Hindi ka lang siguro nakapakinig sa akin. So, anyway, ang bilis nga naman ng panahon. Pebrero na agad. Ayan. February na agad. Parang kailan lang nagpasko, nag-New Year. Ngayon naman, February na. At kapag ka February, ano nga ba? Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman ng pag-ibig. Wala si Sherwin eh. Kung nandito si DJ Sherwin, siya na lang sana magsasample ng kantang yan. Pero dahil panahon na naman ng pag-ibig, meron kaming mga inihandang espesyal na regalo sa inyo dahil mahal namin kayo mga Brightseners. Hindi nga lang to chocolates, flowers, teddy bears, pero may regalo pa rin kami sa inyo kasi may mga bago na kaming segments dito sa Brightsen. Kung meron kayong mga nais itanong sa amin ni DJ Sherwin, maaari niyong ipadala yan sa amin at sisikapin namin itong sagutin sa abot ng aming makakaya. And due to insistent public demand, ang paggawa namin ng mga tula ni DJ Sherwin, amin na ding ipagpapatuloy. Kasi nga, last time, meron kaming ginawa yung about sa iniwan at nang iwan. And ngayon naman, meron kami about sa babalikan at binabalikan. Binabalikan at bumabalik. Ayan. Sino ba yung mga nakaka-relate dyan? Kung dati din yung mga meron kami dito yung nagkukwentuhan kami about sa mga latest happenings, ngayon meron kami nga bagong handog. Kasi sa kaalaman po ng lahat, si DJ Sarah at saka si DJ Sherwin, medyo gala eh. Meron kaming mga sinasalihang ding mga extracurricular activities. Parang kailan lang si DJ Sherwin, nagkaroon siya ng concert kasama yung UA Choral. Meron pa siyang solo part doon. So talaga namang nakaka-proud. So pagbalik ni DJ Sherwin, kukwentuhan niya ulit tayo dun sa experience na yon. And ako naman, personally, noong Sunday, meron din akong event na napuntahan na napapanahon ngayong buwan. So, ang segment namin na nag-feature ng mga events na kagaya nito sa tulong ni DJ Sherwin, siya yung nakaisip nito. Ang segment na ito ay papangalanan nating Kaganapan. Isang kaganapan na talaga namang punong-puno ng fun. Again, it's Kaganapan. Ayan. So, para sa ating pilot episode, kumbaga, umpisa nung pagkukwento natin dyan, ikukwento ko yung experience ko last Sunday. Since nabanggit na natin na it's Love Month, ngayong February, so yung kaganapan na napuntahan ko is nakipag-date ako. Pero syempre joke lang yon. Charot! Hindi yun na date. Ito siyang isa siyang parang outreach activity. So nagpunta kami sa Sapang Kawayan sa may Masantol. Kasama yung, ito yung isang program ng
COPS, Buklod Kapampangan Association. COPS stands for Committed, Open, Proud, and Solid Buklod Kapampangan Association. Dahil dyan, i-hello natin sina Sir Ian Collis and kay Ma'am Catherine Roman at sa lahat ng mga bahagi nung non-government organization na to. Nakasama ko sa tulong ng Santa Maria Archive. So, kila Sir Nomer, thank you so much po dahil kasama ko doon. So, merong medical mission and dental mission na naganap doon para sa mga kababayan or ka-province natin sa may Masantol. So, ang sarap ng feeling kasi nakapunta ka dun sa malayong lugar na yon, nag-extend ka ng tulong, and yung tulong na yon, it's something amazing, lalo na ngayong Love Month, na parang nire-remind tayo na February is not just about pang-couple, yung mga may date, meron din yung pagtulong talaga, kasi giving is a sign of love, and it's Love Month. So, ang sarap sa feeling na bahagi ako nung mission na yon. Ang saya na makita mo yung mga bata, especially na kapag binigyan mo sila ng kahit lobo lang yan, tuwang-tuwa na sila. I would love to go back to that place again kasi tinatawag nila kung maganda doon. Ay, actually, sorry, I stand corrected. Hindi lang pala siya maganda lang, magandang maganda. So, sa mga bata doon, Diyos ko, grabe, kung alam nyo lang, mga kids, Diyos ko, I love you so much. Kung hindi ako pupunta ng Masantol, hindi sila papayag na magandang maganda ako. Pwede na daw ako sa maganda lang. So, yun, it's a fun moment kasi kahit gaano pa ka-busy yung mga tao, meron pa rin silang time para makapag-abot ng tulong. At totoo yun, there is joy in giving. So, sa mga susunod pang mission na yan, and yung sa dental mission, kasama doon si Doc J, sila Ma'am Joy and Ma'am Nancy. Doon ko sila nakilala. So, ang dami kong nakilala. May mga bagong friends ako. So, it's really a fun event. So, maraming salamat po ulit for giving me the chance na makasama doon sa event na yon. So, sabi nga, tunay na nakaka-brighten ng mood yung mga events na kagaya niyan. So, sa mga gusto pa pong i-invite kami sa kanilang mga events, pwede nyo po kami imbitahan at kapag may time kami ni DJ Sherwin, pupunta kami. At eto, meron akong nakaka-brighten na event para sa mga taga-apalit dyan. Galing ito kay Doc J. So, meron silang libreng pabunot ng ngipin every day. First, Monday to Saturday, first 20 na pupunta sa kanilang clinic may libreng bunot. Sabi ko nga kay Doc J, pati kami ni DJ Sherwin, libre na din dyan eh. Why not, diba? So, yun. So, swerte yung mga taga-apalit kasi meron silang libreng pabunot. Ayan. At meron pa, para naman sa mga wala pang naiisip na date sa February 14, merong ang event ang UA Tourism students. It's show truck. Experience the four-wheel fun at Walter Mart, Pampanga on February 18, 2017, Saturday. Ayan, meron kayong chance para makita ng mga different luxury cars. So, kaya naman mga 4x4. So, kung gusto niyo pong sumali, just contact 0975-540-2911 o kaya naman sa 0998-344-5148. At para sa mga ibang details, pwede nyo rin po kaming i-message para ibigay namin yung mga details kung gusto ninyo. So again, it's show truck on February 18, 2017 na isa na namang kagana fun talaga. So, umpisa pa lang yan ng Pebrero, umpisa pa lang ng Brighten. Hindi kami kagaya ng iba na sa umpisa lang magana. Mas masaya, mas kuwela kahit ako lang mag-isa. Pinaghandaan talaga namin ito, promise. Kaya sana, huwag kang umalis. Stay with us, please. Sa aming pagbabalik, bagong listahan ang aming gagawin. Kaya naman manatiling nakatutok sa Bright FM 91.9 sa Brighten. At sabay-sabay natin itong alamin kasama pa rin ang maganda lang, DJ Sarah. Do you want to make a difference on your business? Make it brighter with the Archdiocese of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Be heard, be different, be successful with DWBL 91.9 Bright FM. For inquiries, please contact Ms. Janet D. Bautista at 0977-846-8160 or visit us at 4th floor DSF Building, City of San Fernando, Pampanga. Make your business much better. Advertise now. Mayap abak. Mayap paugto. Mayap abeng. Ini ing Bright Light News. Santo Papa.
Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Palita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenimu King DWBL-FM 91.9. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. Me up
Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bright 10, the countdown of information for everyone. Kasama nyo pa rin ang nag-iisa, literal na nag-iisa ngayon at wala ng iba. Ang maganda lang, of course, DJ Sarah. Sa ating mga tagapakinig via radio, ang awiting narinig ay Pinamagatang You ni Jonah. Ayan. Parang sa awitin pa lang na ating ipinatugtog parang damang-dama na natin kung ano yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Ang ideya na tungkol sa pag-ibig ang ating pag-uusapan. At para bago natin umpisahan yan, i-greet ko lang ang magandang-maganda at nami-miss ko na rin. Tito Wengi, hello! Nakikinig siya ngayon for the first time. For the first time na abot na kita ng Bright 10. Maraming salamat sa iyong suporta. Anyway, i-hi ko lang din ang mga tech on duty natin kay Cheska, kay French Jolly, and of course, the handsome Leo Mar Igquara. Maraming salamat for letting me use your phone. Syempre, guwapo ka dahil may hiniram ako sa iyo ngayon. Thank you so much, LM. Ayan, and pabati daw mula kay 9335. Pabati kay kasama Al. Happy from Cutie. Ayan. Happy birthday din daw po kay Alfred Enriquez and RD Yambao. Ayan. So, ang daming mga nagpapadala sa atin ng mga messages. Tuloy nyo lang po yan kasi dahil wala akong kasama, kailangan ko ng maraming greetings. Hindi, syempre mamaya dahil nga bago yung Bright 10 ngayong February, meron kaming mga guests. Oo, dahil nga nabanggit namin kanina na merong Ask DJ Sarah and Ask DJ Sherwin, meron kaming binitawang tanong last episode. It's about ano ang kinaibahan ng gentleman sa lalaking pa-fall. So, alam ko maraming mga teens ang nakaka-relate dyan, di ba? So, mamaya meron tayong mga iba't ibang guests. Babae, lalaki, ganyan. Single, in a relationship, ayan. Sila mismo yung magbibigay sa atin kung ano nga ba ang kinaibahan ng gentleman sa lalaking pa-fall. So, mamaya, dyan lang kayo. Stay lang kayo dahil mapapakinggan natin yan mamaya. Eto, maraming mga bagay ang hindi natin alam kung tunay ba o hindi. Pati nga sa mga kaibigan, di ba? May mga real friends, meron din namang mga fake friends, o kaya naman toxic friends. Alam ko, one of our episode here on Bright 10, it's about yon, difference between a toxic friend and a true friend. Meron din sa mga love teams, may real at merong ding real. James Reid and Nadine Lustre, di ba? Sila yung mga pinag-uusapan kung real ba to real. Kaya naman ngayong hapon, ililista natin ang top 10 myths and facts about love. 5 myths at 5 facts about love ang ating iisa-isahin. Ayan. So, very in love. Very soothing naman yung ating bed, no? Ang sarap sigurong ma-in love, no? Pero ang sarap ding mag-isa ngayon. Actually, nakaka-enjoy. Oo, promise. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at samahan niyo ako. Let's have our Bright 10, number 10. Myth: lack of gifts shows a lack of love. Ganito man ako, walang asan sa aking simpleng tao. Lagi ko nalalipay, yayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di Ayan. Maraming issue sa atin ngayon yung sinasabi nila na kapag ka daw hindi marunong mag-effort or magregalo yung isang lalaki or isang babae, sinasabi nila na hindi na daw sila love. Parang mini-measure nila yung mini-measure nila yung pagmamahal ng isang tao sa regalo, sa material things, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na porket wala kang dalang regalo or binibigay na regalo, hindi mo na mahal yung isang tao. Sabi nga ni Jolly, the thought na mahal mo siya ay malaking bagay na. That's right. Siguro kasi ngayon sa panahon natin parang, kasi yung giving of gifts is an expression of love. Pero hindi ibig sabihin na yun lang yung sukatan, di ba? Meron nga akong kilala, ang dami-dami nilang binibigay na regalo, pero ang dami-dami din nilang binibigyan. So, hindi yun batayan. Hindi ibig sabihin na porket binibigyan ka ng maraming gifts, yun na yung love niya for you. Wala, siguro yung gift na pwede rin kasi yung material and non-material.
siguro yung mga material things, madalas yung mga teddy bears, flowers, chocolates, surprises, yung mga nakita mo sa IG na parang nasa teleserye ka, yung sinusurprise ka, yung may balloon sa taas, ganyan. Oo, alam ko yung mga yan, hindi dahil ako yung naka-experience. Pero na-experience ng kapatid ko yan, tsaka yung boyfriend niya. So, hello kay Angela, tsaka kay Kim. So, ayun. Meron din namang mga non-material na gifts, kagaya ng loyalty na ibinibigay. Yung trust. Sabi nga, iba-iba kasi yung mga tao. Iba-iba yung personality nila. They have this different pagpapakita ng kanilang nararamdaman. Di ba merong mga tao na kapag ka nasasaktan, yung way nila is iiyak ng iiyak. Meron naman yung kwento ng kwento, sigaw ng sigaw. Meron din naman yung mananahimik lang. So, parang sa pagmamahal lang. Maraming mga ways kung paano mo ipapakita. Kagaya ko, yung ways ko ng pagpapakita ng pagmamahal, wow, sasabihin ko talaga, words, ganyan. So, gawa ng tula, gawa ng letter, ganyan. Meron namang yun nga, surprises. Pero meron din yung simpleng titignan ka lang niya, tapos parang mahal ka nila talaga. Yung mga ganon, di ba? So, hindi ibig sabihin na kapag ka walang ibinibigay sa'yo ng regalo, hindi ka na niya mahal. Diba? O sige, sabihin mo ng regaluhan kanya ng pinakamaraming chocolates and teddy bears, pero 3 pala kayong nireregaluhan niya. Pagmamahal ba yun? Siyempre hindi, diba? Diba? Paano nga daw bang magmahal? Pero siyempre, sa mga lalaki din naman, dahil nga yung mga girls mahilig sila sa mga ganon na bagay, sana may mga times naman, lalo na ngayon, Valentine's Day, di ba? Sana kahit papano bigyan naman ng kahit flowers lang, love letter. Hindi naman ibig sabihin na kapag regalo, mamahalin na agad. Pwede naman yan kahit yung simpleng effort mo lang. O kaya naman kung wala ka talagang budget para doon or hindi ka lang talaga showy doon, why not just remind him how much you love him? How much you love her, di ba? Yung feeling na gano'n iba na, di ba? So, wag po tayong maniniwala na kapag walang binibigay na regalo, hindi ka na mahal. Minsan talaga, iba lang tayo ng pagpapakita ng pagmamahal. So, that's it for our Bright 10. Number 10, lack of gifts doesn't mean that hindi ka niya mahal. Let's now move on to our Bright 10. Number 9. Myth. Love makes you do crazy things. That I'm not crazy, I'm just a man searching for reasons to find you over and over again. Madalas kasi nakikita natin sa mga pelikula o kaya mga teleserye na yung love, yung may kasalanan kung bakit nababaliw yung mga tao. Yung parang dahil sa pag-ibig, nagpakatanga, lumuhod, umiyak-iyak, di ba? Mga hindi tumigil sa kaka-convince na bumalik, ganon. Hindi na, sabi sa hubpages.com, hindi naman ibig sabihin na yung love, yung may kasalanan kung bakit ganon. Siguro yung may responsibility doon is yung sarili mo mismo. Kasi hinayaan mo na ganon yung maging reaction mo towards that. And siguro yung pagkakamali din or siguro yung isang rason din kung bakit you can do crazy things in the name of love kasi siguro maling tao din yung inibig mo at maling approach ang ginawa mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag ka nagmahal ka, happiness lang. Talagang kasama na doon yung pain, yung sadness, diba? Yung pagsiselos, lahat ng emosyon. Kaya nga, diba sa isang relasyon, maraming emosyon para tumibay lalo yung inyong pundasyon. Wow! Very makata si DJ Sara doon sa part na yon. So, wag nating sisihin na yung mga nagagawa din natin ito, it's about love. Hindi po. It's about kung paano tayo sa sarili natin. Siyempre, kung marunong tayong mag-manage ng ating emosyon kahit nasaktan tayo at alam natin, meron tayong self-respect. Kumbaga, hindi natin hahayaan na gumawa tayo ng mga crazy things. So, para sa mga nababaliw, nagpapakabaliw in the name of love, hinay-hinay lang kasi above all, dapat matuto tayong mahalin yung sarili natin. Kasi ito yun, tayo yun At kapag marunong tayong magmahal ng sarili natin, then other people will also love us, diba? Above all, mahalin natin yung sarili natin kasi doon nag-uumpisa ang lahat. So, isang kasinungalingan, love makes you do crazy things. Let's now move on to our Brighton number 8.
Myth. True love can never be found online on dating websites. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Ayan. Maraming nagsasabi na true love daw can never be found online on kahit yung mga long distance relationships. Maraming nagsasabi na hindi daw ito totoo kasi daw malayo, ganyan. Hi, Ate Maria Andrea. Ayan. Maraming mga nagsasabi, siguro kasi kasama na doon yung mahirap siyang i-maintain. Kasi different time zone. Sabi nga nung kanta ni Jaira Lim, magkabilang mundo, di ba? Dito ay umaga, dyan ay gabi, di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na mahanap ang true love doon. Marami akong mga kakilala na nagkakilala through internet na engaged na ngayon. So, hi Ate Lina at kay Kuya Brian. Ayan. Sila nahanap nila yung pag-ibig through internet. So, it doesn't mean na porket sa internet mo siya nahanap, hindi na yun pag-ibig. Siguro may mga instances lang na nag-fail siya kasi nga hindi naman kayo nag-meet personally through Facebook lang or different social media accounts, but it doesn't necessarily mean na porket hindi kayo nagkita personally before kayo pumunta sa isang relasyon, hindi na pwedeng mag-work. Kasi, di ba yung mga iba, pwede naman silang umuwi dito para magkita, ganyan. So, if love happens sa inyo, meron at merong way para mag-work yung pag-ibig. So, para sa mga merong long-distance relationship o para sa mga pag-iibigan na nag-umpisa sa mga internet sites, pwede kayong mag-share ng kwento sa amin para naman ma-inspire din yung ating mga listeners at maniwala sila na kasinungalingan yung hindi ka na makakahanap ng true love sa internet. At meron din akong mga kilala naging successful yung marriage nila, pero nag-umpisa sila sa internet, sa simpleng Skype, mga umpisa pa nga nun, YM, ganyan yung mga way back 2000s, ganyan. So yun, hindi naman sa pinapaasa, pero may chance, may love sa internet. Alam ko merong isang merong mga psych students sa UA noon. Tapos ginawa nilang study yung love in internet, ganyan, in the internet. At alam ko napatunayan din doon na may pag-ibig pa rin na mahahanap. Sabi nga nila, 'di ba, yung pag-ibig kusa naman yung darating, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar, at walang pinipiling tao. Kanya-kanya tayo ng storya, kaya wag na tayong mag-comparean pa. So, that's it for our Brighton number 8, myth. True love can never be found online on dating websites. Let's now move on to our Brighton number 7. First love is the last. Love happens only once. One of the biggest myths about love is that it happens only once. Sabi nila, it is true that first loves are hard to forget kasi ito yung umpisa kumbaga yung puppy love, bata-bata, teenage years. Sabi nga nila, in fact, the memory of a first love is irreplaceable. Sabi nga nila, yung unang pag-ibig daw, hindi mo daw siya nakakalimutan. Nakapag-adjust ka lang daw, kaya natuto kang umibig muli. Diba? Pero it doesn't mean na first love is the last at hindi ka naiibig ulit. Kung yung first relationship mo nag-fail, hindi ibig sabihin na you don't have the chance to fall in love once again. Meron at meron pa rin para sa iyong nakalaan. Meron kayang mga tao na naging married sa kanilang first love. Successful tong mga to at nakakainggit din in a way kasi kung sino yung unang pag-ibig nila, yun din yung nakatuluyan nila. Pero i-quote ko lang yung sabi ni Tita Lea. Sa kanyang buhay daw, I remember it's a documentary about February. Kagrupo ko nga nun si Sherwin at saka kay Ange. Hello! Na-interview namin siya asking about love. Ang pinaka natatandaan kong shinare niya sa akin is that meron kang first love, meron kang true love, pero meron ka din daw destiny. Kasi yung nangyari dun sa kwento niya is that meron talaga siyang first love, mahal niya. Meron siyang true love, as in yung dun niya talaga daw naramdaman yung lahat-lahat ng pag-ibig. Pero hindi pa rin sila yung nagkatuluyan in the end. At ang sinabi niya, ang swerte mo kung yung first love mo, yung true love mo, at yung destiny mo, iisa. Pero kung hindi ka naman kasama dun sa mga taong isa lang yon, swerte ka pa rin kasi
nahanap mo pa rin yung destiny mo. Meron ka pa rin first love, true love, at saka destiny. So, yun ang isang patunay na hindi porket first love mo siya, last na yon. Iba-iba, sabi ko nga kanina at lagi naming sinasabi dito, iba-iba kasi tayo ng pagkatao at iba-iba din tayo ng storya. May mga panahon na in love tayo, may panahon na sawi tayo, pero in the end, lahat tayo magmamahal at masasaktan. So, that's it for our Brighton number 7, myth. First love is the last and love happens only once. Let's now move on to our Brighton number 6. Myth. If you initially don't find someone attractive, you will never fall in love with them. As much as I love you. Sabi dito sa hubpages.com, just like how it is possible for two people to be attracted to each other without falling in love, it is also possible for them to fall in love without feeling a raw sense of attraction. Totoo to, kumbaga ito yung mga minamahal na lang ng biglaan. Ito yung magigising ka na lang one time na, ay, na-fall na pala ako sa kanya, na mahal ko na pala siya, na-develop na pala ako sa kanya. Akala ko dahil hindi ko siya pinapansin, wala akong nararamdaman. Pero pagkagising ko, nakita ko may kasama siyang iba, nasaktan ako. Wow, ang dami ko sinabi. Pero yung totoo yan, shinare kasi yan ni Jolly. So, shinare niya yung kwento niya na yung nag-start nga daw sila ng kanilang girlfriend na hindi daw niya expect na mag-fall siya dun sa girlfriend niya. Pero tignan mo nga naman, ang sarap nga ng feeling na gano'n. I remember, si Vice yata yung nagsabi doon, sa interview niya with James Reid and Nadine Lustre, sabi niya, ang sarap kaya ng feeling na hindi ko inasahan pero sa huli sa akin pa rin siya. Yung mga gano'n, di ba? So, huwag kayong sa mga listeners natin dyan, baka merong mga lagi niyong nakakasama, lagi niyong nakakausap, sabi niyo kaibigan lang, hindi naman kayo attracted sa kanya, ay hindi naman siya maganda, hindi naman ako mafo-fall dito. Pero baka naman kapag biglang nag-iba, biglang nawala siya sa paningin mo, mamimiss mo siya, ay nako, tapos tatamaan ka ni Cupido, ay, tapos may in love ka. Eh di maganda, ikaw ang magpapatunay na kasinungalingan lang na kapag hindi ka naging attracted sa isang tao, hindi ka na mai-in love sa kanya. So, that's it for our Brighton number 6. Isang kasinungalingan na kapag hindi mo naisip na attractive yung isang tao, hindi ka na mai-in love sa kanya. So, there you have them mga ka-Brightoners, ang top 5 myths about love. Sa aming pagbabalik, 5 katotohanan tungkol sa pag-ibig ang aming ililista. So, para sa mga nakikinig sa atin via radio station, ito po request ni Ma'am Joy para sa kanyang asawa na si Sir Paulo. Papatugtog natin ang Kahit Maputi na ang Buhok Ko ni Noel Cabangon at request ni Doc J. Hi, Doc J. Photograph ni Ed Sheeran. So, stay tuned because Brighton, the countdown of information for everyone will return. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, alas 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda.
maputi. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Na 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 na. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Magandang hapon sa mga nakikinig ng Bright 10, the countdown of information for everyone. Kasama nyo pa rin ang maganda lang na lalong magpapaganda ng hapon ninyo, DJ Sarah. Hello! So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Anyway, greet ko lang si Tita Alma Gozun. Sabi niya sa akin, kasama pala siya ng mga parents ko sa kanilang office dati at siya daw ang dahilan kung bakit sila nagkatuluyan. Minsan talaga may mga ganon, no? Yung mga antawag doon, tulay kumbaga, yung dahilan kung bakit kayo nagkatuluyan, ganyan. So, nakabase daw siya ngayon sa Santa Ana, Pampanga, nakikinig siya ngayon. Ang galing-galing ko daw. Alam niyo po, kinikilig talaga ako pagka sinasabihan ako ng ganyan, pero mas kikiligin po ako kung sasabihin niyo na maganda po talaga ako. Anyway, syempre pinapasaya ko yung sarili ko. But thank you po, Tita Alma, for that. Sobrang nakakatuwa. And i-hi ko lang din si Tito Shirley. Nag-text siya sa akin. Tito Shirley, I really miss you. I hope you could come back here. Thank you po. Ayan. And si Ma'am Nancy Vergara, sabi niya hindi daw siya magsasawang makinig ng 91.9. Ay, nakakatuwa po yan. Mainam po yan. Every Friday, especially kapag ka alas 4 na ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon dito lang sa Bright 10. Mas masaya to kung kasama ko na yung partner ko na si DJ Sherwin. So anyway, ang ating napakinggan kanina via radio, ang awiting kahit maputi na ang buhok ko at ang photograph ni Ed Sheeran. Sabi nga dun sa lyrics, loving can hurt sometimes. Wow! Kahit talaga wala na akong moral support dito, kinakareer ko pa rin yung pagkanta. Wow! Yes, I know, right? Anyways, oras na para ilista pa ang 5 sa mga katotohanan tungkol sa pag-ibig. Maaari po kayong mag-agree or mag-disagree. Padala nyo lang sa amin yung mga sagot na yan. So, let's start with our Bright 10, number 5. Fact. People who are sensitive and can easily blush are signs that they have a pure heart and are good lovers.
Madalas kasing sinasabi na kapag ka sensitive ka, it's like childlike ka or childish ka, ganon. Kasi genuine ka eh. Totoo ka sa sarili mo, yung innocence mo nandoon. Naalala ko tuloy si Father Kenneth. Hi, Among Kenneth. Lagi niyang nire-remind na yung power of youth, yung kanilang characters ng mga youth talagang gustong-gusto niya kasi nga nandun yung innocence, ganyan. Ako personally sensitive talaga ako at madaling mag-blush. Ayan. So ibig sabihin ba no na I have a pure heart and I'm a good lover? Wow! Build up pala doon ng sarili. Pero sabi kasi sa isang research sa timesofIndia.indiatimes.com, yung mga tao daw talaga na madaling mag-blush, kumbaga kasi siguro dahil nga genuine sila. Kapag ka kasi childlike ka, innocent ka, hindi ka marunong mag-conceal ng emotions masyado, parang transparent ka. Kung ano yung nararamdaman mo, yun yung lumalabas sa'yo. Kaya siguro, syempre, kapag ka naman nga nagbablush ka, kinikilig ka eh, di ba? Ako'y kinikilig. Yung ganon. Kaya madaling nakikita sa mga actions mo or sa face mo mismo. Sabi kasi dito, yung mga tao nga daw na madaling mag-blush, sila daw yung more generous, trustworthy, kesa daw sa mga hindi. Siguro, isa ding part yun dahil kapag ka marunong kang mag-hide ng emotions mo, syempre, pipigilan mo, di ba? Pipigilan mo yung reaction mo. In denial, kumbaga. Pero sabi nga nila, habang pinipigilan mo yung mga bagay-bagay na ganyan, lalo kang mai-in love, lalong uusbong yung pag-ibig. Kaya kung meron kayong nararamdaman, ilabas nyo lang. Kasi kung sakit yan, lalong sasakit yung damdamin nyo. Pero kung kaligayahan yan, ishare nyo yung happiness. Wala nang masasaya kapag ka nagsishare tayo ng happiness. Kung kinikilig ka, idamay mo yung katabi mo. Hampasin mo ng bonggang-bongga. Di ba, LM? So, ayun. Ayan, ako'y kinikilig. Ang sarap kayang kiligin, di ba? Yung iba kinikilig sa mga Korean novelas eh, di ba? Hi, Shanina! Ayan. So, isang katotohanan daw na ang mga sensitive na tao, they have a pure heart and are good lovers. So, that's it for our Bright 10 number 5. Let's now move on to our Bright 10 number 4. Dilated pupils is sometimes caused by an attraction to someone. When you look me in the eyes, Tell me that you love me. Everything's alright when you're right here by my side. Yun. Sabi nila, sa bagay totoo to, di ba? Kapag kami nakikita tayong interesting or may na-appreciate tayo, talagang nalalaki yung mga mata natin, di ba? Pero minsan pag galit din, di ba? Nalalaki yung mga mata, ganyan. Pero mostly kapag kami nakita tayong interesting, talagang parang na-excite kasi tayo eh. Parang may strong emotions kumbaga na magpupush sa atin para maging ganun yung reaction ng mukha natin. So siguro isang reason yon kung bakit sinabi na sometimes yung pag-dilate nga daw ng mga pupils natin, it's because na-attract tayo sa isang tao. Siguro pag ako nakikita mo, LM, ganun, no? Nagda-dilate din yung pupils kasi, yeah, I'm attractive. Hindi lang. Kumbaga, biro lang ngayong hapon na to. So, yun, sabi nila, kung gusto natin sigurong pagmasdan yung mga crushes natin, no? Pagmasdan pala natin yung pupil nila kung nagda-dilate para malaman natin kung attracted sila sa atin. Mostly yung mga tao talaga kapag may mga crushes sila or merong silang mga gusto, tinitignan talaga nila sa mata eh. Kasi nga 'di ba sabi nila, eyes are the windows of the soul. So, makikita mo kung yung tao masaya siya by just looking at his eyes, 'di ba? At saka ang sarap kaya sa feeling kapag yung mga mata na masaya, yung kumukurap-kurap pa, ganon. Ramdam mo tagos. Tapos sasabihin ka na, thank you, ganon. O kaya, I love you, yung ganon. Makikita mo, kumbaga, yung eyes yung magiging way para makita mo kung sincere ba, ganyan. So, yun. So, totoo, na eyes are the windows of the soul. So, that's it for our Bright 10 number 4. Isang katotohanan. Minsan daw ang pagdadilate ng mga pupils ng ating mga mata ay dahil na-attract tayo sa isang tao or sa isang bagay. Pwede rin. Yan ay according sa scienceofpeople.com. So, let's now move on to our Bright 10 number 3. Fact: breaking up with someone you love triggers activity in the same part of the brain responsible for physical pain.
Ayan, relate daw si Ate Andrea sa number na ito. Pero may kumukontra sa atin. Sabi ni Tita Karen, not just the kilig daw. Yes, Tita, I told that, na-mention ko yun kanina. Minsan sa sobrang galit talaga, yung nalalaki yung mga mata. At saka daw, minsan sa shyness. Hindi ko pa yata na-try yung, alam ko na yun, nahihiya ka, kaya nahiya ka kasi crush mo yung nasa harapan, parang gano'n. Di ba gano'n yung behavior? Kapag ka-crush mo yung nasa harapan, tapos nahihiya ka, medyo nalalaki yung mata mo, LM. Nag-a-agree po si LM. Siya po talaga yung pumilit noon. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig. Sabi ni Ate Maan, relate daw siya dun sa breaking up with someone is nakaka-trigger ng physical pain. Totoo to. Ito nga number na to ay para sa mga pinaasa. Yung mga naniwala sa salitang mahal kita. Yung mga pinaasa sa walang iwanan, kaya ngayon, luhaan. How? Paano nga naman? Bakit mo ko sinabihang mahal mo ko pero kaya mo naman pala akong iwan? Bakit sabi mo hindi ka lilisan pero heto ka ngayon masaya sa piling ng iba? Relate sila sa atin dyan. Ang sakit nga naman ng mga ganon, no? So, sabi nila, para sa mga sawi, ngayong panahon ng puso, ngayong love month, well, meron akong mga, merong number sa inyo. Ito, sabi nga nila, yung broken heart syndrome daw ay tinatawag na stress-induced cardiomyopathy. Ito daw yung sudden weakness in the heart muscle due to a severely stressful situation. Siyempre, sa wika, di ba? Masakit yung nararamdaman mo. So, totoo talaga na magkakaroon ka ng physical pain. Bakit? Siyempre, nasasaktan ka, nag-e-emote ka, iyak ka ng iyak, hindi ka kakain, magugutom ka, mahihilo ka. Pakiramdam mo nun, pagod ka, puyat ka, nag-iisip ka kung iniisip ka rin ba niya, iniisip mo kung kumusta na ba siya. Ikaw ba iniisip ka niya? Di ba? Hindi naman. Kung ganun yung ganap, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo kasi hindi mo lang sinasaktan yung sarili mo emotionally, pati physically. Kaya tuloy ikaw magkakaroon ka nun ng eye bags, maraming pimples, di ba? Kesa naman ma-stress yung itsura mo, wag mo na lang, kumbaga yung emotional pain mo, wag mo na masyadong dibdibin para hindi na halatang halata sa'yo na kapag ka nakita ka, ay, mukha siyang broken hearted, mukha siyang luhaan. Diba? At saka isa pa, kaya siguro isa ding way yun, isang reason din kung bakit yung pagiging broken hearted mo nakakapag-trigger ng physical pain. Kasi nga, laging puyat, ganyan. Laging nag-iisip. So, siyempre, yung sobrang pag-iisip mo ng mga bagay-bagay, nakakaroon ka ng wrinkles, ganyan-ganyan. Imbes na nasa-stress mo yung, imbes na na-enjoy mo yung araw mo, ganyan, wala kang ginawa kundi mag-isip. Tapos, bigla may makikita kang alaala niya. Naalala mo siya bigla. Mag-uumpisa ka na naman. Paano nga ba ang mag-move on? Yung ganyan, di ba? Siguro, ang advice ko na lang, wow, ako talaga yung mag-a-advise. Para sa mga siguro nga sawi ngayong Valentine's Day, matagal-tagal pa naman yung Valentine's. May mga 1 linggo pa kayo para makapag-move on. Siguro, accept that there are things na hanggang dito na lang talaga. Sabi nga dun sa isang kanta, akala mo walang hanggan pero may dulo, di ba? Yun. Minsan may mga hanggang dito na lang talaga at huwag na nating ipilit pa kasi pag pinilit natin, lalo lang tayong masasaktan. Instead, let's just accept the fact that it's part of our life. Sabi nga, banda kang titibe. Hi, brother! Ayun. So, banda kang titibe. It will make us stronger, di ba? Kung ganon. So, accept, let go, and let God. Kasi sabi ko nga, love will not only happen once, diba? Maaring hindi mo pa siya kilala ngayon. Baka naman mamaya, pagbaba ko dito, makilala ko na siya. Diba? Pwede rin. So, never say die, never give up. Love can happen. So, that's it for our Bright Side number 3. Number 3, isang katotohanan na kapag ka nakipag-break ka sa isang tao or meron kang dinadala, pwedeng maging responsible yon para sa physical pain na iyong mararamdaman. Let's now move on to our Brighton number 2. Life is good even without love of a relationship. Yan, parang ako lang ngayon. Yung solo, hindi lang to ngayon dito Kumbaga, para to sa mga kagaya ko talaga.
Mga single ladies out there, mga riding solo, mga mag-isa pa rin hanggang ngayon. Hindi ibig sabihin na mag-isa sa buhay mag-isa in a way na wala silang boyfriend or girlfriend, wala pa silang partner. Pero hindi ibig sabihin na wala kaming partner or maraming single is kasi dahil walang nagkakagusto. No. Minsan talaga pihikan lang. Oh my God! Hindi. Merong mga choosy lang talaga. Minsan naman, merong mga busy lang masyado. Hindi kasi sila makahanap ng time para makipag-relationship. Kasi relationship is a commitment. And being in a relationship kung saan committed ka, maraming responsibilities, mga may kailangan gawin, diba? Kumbaga, kasama na siya lagi sa mga ipaprioritize mo. And kung isang busy person ka, syempre mahirap para sa'yo yung magmamanage ka ng time. So, merong mga tao na hindi nila muna pinapansin yung makipagrelasyon. Minsan, dahil din siguro broken-hearted pa sila, o kaya nag-e-enjoy pa sila dun sa thought na single pa sila, kaya ganon. Pero, hindi rin ibig sabihin na porket wala kami sa relasyon, hindi na kami masaya. Hindi ibig sabihin na life is worthless without being in a relationship. Minsan kasi sinasabi dito sa mundo na parang kung wala ka sa isang relasyon, wala na Pero hindi po totoo yun. Kasi ako, honestly, I'm happy. Kasi I have friends, I have my family, diba? I have my workmates too. Wow! Matouch ka, LM. So, ayun. Ibig sabihin, meron pa kami kasing ibang source of happiness. And, totoo, nag-e-enjoy kami dun sa alone time namin with ourselves kasi mas nakikilala namin yung sarili namin dun. Kumbaga, nandun kami sa process na minamaster pa rin namin yung sarili namin. And falling in love is not the only purpose of our life. Kung kayo po, sa mga nakikinig natin, if you don't have a boyfriend, girlfriend, husband, or wife at the moment, don't feel sad for yourself kasi nga po, who knows, maybe later, maybe tomorrow, makilala nyo na siya. O kaya naman baka nakilala nyo na, pinakawalan nyo lang. For all we know, we will meet our true love while we are busy chasing our life's destiny. Sabi nga nila, diba, love moves in mysterious ways. Darating na lang daw yan ng biglaan, magugulat ka na lang na, ay, pag-ibig na pala yan. So, kung isa kayo dun sa mga nakakaramdam na naiinggit na, ay, Valentine's na naman, meron na namang couple holding hands, meron na namang mga bigayan ng bulaklak, magmamahala naman ng mga rosas, huwag niyong isipin na it's the end for you. Marami pang Valentine's Day ang pwedeng niyong danasin. And, merong mga kaibigan na nagbibigay pa rin naman ng mga love letters and gifts. Merong mga bumabati, Totoo yun. So, kung meron kayong mga kakilala na single, siguro, express your love pa rin in a different kind of way. Meron naman kasing friendship na love. And merong roses para sa mga friendship, diba? Sa mga kaibigan. Merong mga certain colors yan alam ko. So, pwede nyo pa rin kayong magbigayan. Or kahit simpleng love letter, simpleng kiss, simpleng hug. Diba? It will mean a lot. So, hindi ibig sabihin na kapag single ka at hindi ka na sa isang relasyon, hindi na masaya ang buhay. We can still have our own happiness even we don't have boyfriend or partner or girlfriend, diba? Happiness is our choice. Nasa sa atin kung paano tayo sasaya. So, that's it for our Brighton number 2. Fact, isang katotohanan na life is good even without love of a relationship. Let's now have our Brighton number 1. It is not too late for true love. But it's not too late. It's not too late. Ayan, it's not too late. It's not too late for true love. Hi, Tita Karen! Ayan. It's not too late for true love. Ano kaya sasabihin niya sa akin? Dinadaway ko siya dito sa episode. Totoo yun, it's not too late for true love. Meron, iba-iba nga, sabi ko nga, iba-iba tayo ng personalities, diba? Iba-iba tayo ng destiny. May sarili tayong path na tinatahak. Merong mga tao na na-meet na nila yung kanilang true love by the age of 18. Ganyan. Hi, Ate Janet! Ayan, sila ni Kuya Nikki, nag-meet sila high school pa lang. And happily, at ang swerte nila kasi kung sino yung first love nila, yung true love nila, at yun yung endless love nila, di ba? Kakakilig naman, inspiring. Pero meron din naman na kahit na marami na silang naging boyfriend, hindi pa rin yun yung nakatuluyan nila. Meron na nakilala nila by
30s na, ganyan. Tita ko, sila, 30 plus na siya, late 30s na siya. Nung nakilala niya yung husband niya, si Tito Jer. Hindi niya in-expect yun. Nakala niya nga wala nang chance kasi matanda na. Pero hindi. Kung meron talagang laan para sa'yo, meron at meron, di ba? Kung kagaya mo naman, kagaya ko, siguro nasa 20s yung mga bata-bata pa ngayon, tas wala pa silang nahanap na true love, wag muna kayong mag-emote na wala kayong pag-ibig. Kasi ang haba-haba pa ng buhay ninyo at hindi ibig sabihin na porket nauna na lahat ng mga kaibigan nyo, dapat na kayong makipagsabayan. Dahil ang pag-ibig, hindi naman yan unahan. It's about the feeling. It's about, sabi nga, alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung taong para sa'yo. Hindi niya naman ibibigay yan sa'yo kapag ka hindi ka pa ready. Ibibigay niya yan kapag ka hubog ka na at kaya mo nang mag-handle ng isang relasyon. Sabi nga, you can't hurry love. Love don't come easy. Marami tayong pagdadaanan before daw natin makita ang love. Sabi nila, siguro pagka nahanap ko na yung love ko, babalik ako dito, tapos ikukwento ko kung ano yung mga pinagdaanan na yun. Pero totoo yun, marami tayong pagdadaanan before natin makita yung love of our lives. So, wag nating sabihin na porket single tayo ngayon, single na tayo for life. Pwede kasi na may iba lang tayong landas na tatahakin, pero hindi ibig sabihin na dahil matagal or dahil walang dumadating, tapos na yung buhay para sa atin. Malay nyo nga, mamaya or bukas, nandyan na siya. Pwede pa tayong ma-in love. Never give up sa pag-asa ng pag-ibig. It can come at the least expected time and place. Sabi nga. So that's it for our Brightsen number 1. It is not too late for true love. Pwede pa rin tayong makahanap ng ating partner. At it's not too late for true love kasi marami namang uri ng pag-ibig. Marami naman tayong pwedeng pagbigayan at pwedeng tanggapin na pag-ibig. Friends, family, diba? Loved ones, marami yan. So, para sa ating episode for today, ang mga 5 kasinungalingan or myths about love, we have lack of gifts show a lack of love. Love makes you do crazy things for Brightsen number 9. Brightsen number 8, isa pang kasinungalingan. True love can never be found online on dating websites. Number 7, we have first love is the last. That love happens only once. And for our myth, number 6, if you initially don't find someone attractive, you will never fall in love with them. Para naman sa mga 5 katotohanan tungkol sa pag-ibig, we have Brightsen number 5. People who are sensitive and can easily blush are signs that they have a pure heart and are good lovers. Brightsen number 4, isa pang katotohanan, dilated pupils is sometimes caused by an attraction to someone. Brightsen number 3, breaking up with someone you love triggers activity in the same part of the brain responsible for physical pain. Brightsen number 2, life is good even without love of a relationship. And of course, for our Brightsen number 1, let's be inspired that it's not too late for true love. So ayan, ating nailista ang ating listahan for today, and mamaya gaya nga ng aming na-promise, meron kaming mga bisita na sasagot sa ating katanungan kung ano ba ang pinagkaiba ng pagiging gentleman at pagiging pa-fall. So sa ating pagbabalik, ang mga katanungan na yan ay amin nang sasagutin. Meron din akong handog na tula para sa inyo, my dear Brighteners. And for our song, sa ating break, it is requested by Ma'am Nancy Vergara para sa kanyang boyfriend. Nagse-celebrate daw sila ng kanilang monthsary ngayon. So happy monthsary, Ma'am Nancy, and to Mr. Edward Torres. So that song is entitled I'll Be There. So pakinggan natin yan after the break. Ito pa rin ang Brightsen, the countdown of information for everyone. Sinapupunan ng ina ang tila nararapat na pinakaligtas na lugar para sa isang sanggol. Ngunit taon-taon, daan-daang libong kaso ng aborsyon ang naitatala sa bansa. Mariing tinututulan ng simbahang Katoliko ang gawaing ito dahil ang buhay ay sagrado at ang buhay ay nagsisimula sa sinapupunan ng isang ina.
Alam mo ba na maaari kang makatulong upang malabanan ang aborsyon sa bansa? Taong 2009 nang umpisahan ang Grace to be Born Ministry na siyang kumakalinga at tumutulong sa mga kabataang nabubuntis na walang sapat na kakayahan upang maipagpatuloy ang kanilang pagdadalang tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangangailangan ng isang buntis tulad ng libreng tirahan, pagkain, prenatal check-ups at pati na rin ang gastos sa mismong panganganak, maraming buhay ang naisasalba. Sama-sama nating labanan ang aborsyon. Para sa mga nangangailangan ng tulong at nais tumulong, tumawag o mag-text sa 0936-250-9181. Save the unborn from abortion. It's a grace to be born. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! First time I laid my eyes on someone like you, I can't forget the hour, that moment with you. Then I have realized love's growing deep inside. I feel the beating of my heart. 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Spending my days and nights just thinking of you. How you make me wanna smile with the things that you do. When will I hear you say love's coming on your way, and that you start to feel the same? 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll. 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms. 'Cause every day, every night, I keep looking up the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms, and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Welcome back to Brighton, the countdown of information for
everyone. Kasama nyo pa rin ang maganda na magpapaganda pa sa maganda nyong hapon. Wow, 3 maganda yon. Kasama ko ngayon ang aking mga bisita. Pero mamaya papakilala natin sila. Pero bago yun, pakikiligin ko muna yung sarili ko. Kasi maraming mga nagpapadala ng kanilang mga messages. So, sobrang na-appreciate ni Ma'am Nancy yung song na nirequest niya kanina. Sabi niya, tatapusin niya daw lagi ang Bright 10 basta lagi ko siyang babatiin. Gayon din kay Sir Ian Collis na tinry niya pa tayong pakinggan all the way from Olongapo. Pero unfortunately, medyo mahina ang signal. Huwag po kayong mag-alala, ready kami dyan. Meron kaming Facebook Live. Pwede niyo pong balik-balikan ang aming episode. At galing naman kay Among Joel. Sabi niya, DJ Sarah, bagay kang maging DJ Love. O bukas po, magpapalit na po ako ng pangalan. DJ Love na, hindi na DJ Sarah. Thank you po, Among Joel, for listening. Anyway, ang ating napakinggang kanta kanina via radio, it's I'll Be There of Julian San Jose. Sa Bright 10, hindi kami paasa. Sa Bright 10, hangad lang namin kayo'y mapasaya. Kaya naman mula sa naiwang tanong sa ating nakaraang episode, ano ang kinaibahan ng pagiging gentleman sa pagiging pa-fall? Meron tayong mga guests na sasagot dyan. So, pakilala muna natin sila. Yes, good afternoon to all listeners here in Bright 10. Hello po. Si King yan. Yes, my name is King. Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan. Kinakabahan. Anyway, meron pa. Maya Pagat Panapon, in Bright Light. Ayan. Good afternoon kaya rin kay katamong listeners. Yak po i-chin-chin nugin. Ayan. And of course, ang mas maganda sa akin ngayong hapon, medyo hindi ko yata payag yun. Okay, pakilala ka na. Ayan, it's a Bright 10! Sabi ko na eh. Hindi pa po Saturday, pero ako po si Ma'am Sinel. Ayan. So, masyado pong malayo yung pinanggalingan nila. Galing po sila sa kabilang room para samahan ako ngayong hapon. Kasi sabi ko, ang hirap niyang sagutin kung paano ang kinaibahan ng gentleman sa pa-fall. Kasi ako mismo, hindi ko ma-distinguish. Kaya naman sila yung sasagot. So, unahin na natin yan sa single. Single? Pero malapit na. Maging double. So, ang estado pala ngayon is single, malapit na, in a relationship, happily married, saan ako? Yung totoo, hustisya. Hanapin natin yan sa dictionary. Anyways, pero yung mga ganyan, dapat hindi hinahanap. Kung sigdaran Ayan na tayo, start na tayo. Basta hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Pero ano nga ba ang kinaibahan ng gentleman sa pa-fall? For me, siguro magpo-focus muna ako sa paasa. Paasa. Kasi yung gentleman, parang nasa sayo na lang kung paano ka magiging gentleman. Mhm. Like, ayun. Yun, pagiging paasa. Kasi, dati marami nang nagpaasa. Nagpaasa. Yung mga paasang yan. Kahit ka sa una, pero... So, totoo, iwan ka pala. Oo, iwan ka. Kung kailan, mahal mo na. Yeah. Sakit. Siyempre, mula sa masakit. Pero, marirealize mo pag wala na talaga yung tao mismo. Nabiktima ka ba ng mga paasa? Actually, oo. Ay! Pero yun nga, Natututo. Kumbaga, sabi nga, pinatitibay ka lang. At least alam mo na ngayon yung difference ng paasa ng gentleman. Pero sana yung ngayon, wag kang paasa. Ano ba yung pangalan? Baka naman ipanawagan natin. Sige, magkikita kami mamaya. Ay! Ang aga naman ng puso. Dito naman tayo sa sa in a relationship. Ano ba ang kinaibahan ng pa-fall sa gentleman? Para sa akin kasi, yung gentleman, all natural. Okay. Yes. So, Diba? artificial yung pa-fall. Yung pa-fall, parang scripted lang. Mhm. Dahil lang gustong maging yung bang pa-famous. Parang ganun. Wala ka naman bang sakit ng loob sa mga... Actually, meron. So, yung mga bisita ko pala dito, mga haters pala ng mga pa-fall. Hindi lang kasi minsan. Maraming Mga beses many din. times, kumbaga 3 times a day. Ganun. Ikaw naman kasing Mhm. uto-uto. Minsan, Ano? nahuhulog ka dun sa pagiging Patibong, no? pa-fall niya. Oo, kasi pa-cute kasi yung mga guys, di ba? So, wala tayo. Sige, So, Mada. pa-cute ako. Galing naman sa isang married. Nung pampanahon nyo, Ma'am C, meron ng Nakas ganon. makatanda nung panahon na yon. No? Kumbaga, from my senior.
Ano yun? Nung panahon namin, way back. Way back? Anong Tagal, taon? diba? Hindi. Meron na nun, pero ano lang. Hindi vulgar? Oo, tsaka medyo pa sila, mahiyain pa yung... pabebe? Oo, parang ganun. May pa-fall na / pabebe. Parang ganun. Tsaka nung panahon sigurong yon, maraming gentleman talaga. Sana pala nag-exist ako noon, no? Nakahuli ako ng isa. Ikaw na talaga ang pinagpala. Talagang nakahuli. Kaya hindi na siya pinakawalan. And then, kasi parang same din kay Chin, no? Ako din, ganun yung description, ay yung pag dinescribe ko siya, kung tatanungin mo ko kung ano si Puffle, ganun din, parang ano lang, scripted, tapos mababaw lang. Alam mo na, panandalian lang yung pinapakita niya sa'yo na yon. Mafe-feel mo yon, masisense mo yon. And then, kapag doon naman si gentleman, kahit gaano pa ka-difficult yung situation, gaano ka pa ka-komplikadong tao, andyan siya para intindihin ka at samahan ka. Saan makakabili niyan? Bibili ako. Kahit 3. Oo, di ba? Buy one, take one. Kailan magkaka-discount? Close na daw. Hindi. Sabi nga ng Brightsen number 1, it's not too late for true love. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Anyway, meron tayong sagot dito. Hindi lang tayo nasamahan ni Shanina, pero may sagot siya. Sabi niya, when you say gentleman, yun yung may good manners. Sila yung nasa kanila na minsan, pero ibibigay pa rin sa'yo. Halimbawa na lang daw sa upuan. Sa kanya, pero i-offer pa sa'yo. Pintuan na kahit hindi mo naman hiniling na buksan niya, pero bubuksan niya para sa'yo kasi hirap ka dahil sa dala mo. Simpleng halimbawa pero much appreciated. Yung mga gentleman hindi lang in actions, in words din. Polite din sila makipag-usap sa'yo. Sa mas nakakatanda sa kanila, may respeto, kumbaga. Hindi sila namimili. Very sincere sa nararamdaman. Iba kasi yung sincerity niya kapag acquaintance lang sa kapag feel niya na in love na siya. Meron pa. Yung mga lalaking pa-fall naman daw, siguro daw yung iba dito, hindi sila aware. Kaya dapat yung mga lalaki dyan makinig. Ha. Ito siguro yung kapag interesado siya, iba approach niya dahil interested lang siya, may paglalambing yan hanggang sa pag sobrang natutuwa na si girl na akala niya nahuhulog na siya, hayun na. Kapag na-fall in love na siya, saka naman mangiiwan si pa-fall. Mga paasa. Hugot na. Mga hugot din na siya. Yung nandun ka na sa cloud 9 tapos bigla kang babagsak. Aray, masakit. Pinaasa ako. Diba? Medyo hapdi yung part na yon. Pero ano ba? Ano ba yung mga advice niyo? Kasi commonly ngayon, diba? Yung mga youth talaga, biktima ng mga pa-fall. Siguro bago yon, may nag-share pa sa atin. Sabi ni Jasper, depende daw kasi yon sa pagtingin ng babae. Yung mga babae daw kasi iniisip na kapag ka gentleman yung isang tao, iniisip niya na, ay baka pa-fall to. O kaya naman, iniisip niya na, ay masyado siyang gentleman sa akin, siguro bet niya ako. Ganyan. So aasa siya. So minsan, sa part niya din, may nagawa siya, binibigyan niya ng kulay. Meron din naman na mga tao, mga lalaki na nagpapa-fall sila pero feeling nila gentleman sila. Meron naman na pa-fall na at gentleman pa. Pareho. Sabi daw kasi nila, nature ng mga lalaki yung nagpapa-cute. Yung nagpapa-impress talaga. Lalo na kapag maganda yung babae. Gagawin nila yung way na yun. So siguro, sa mga girls, wag lang silang umasa dun sa mga ganun-ganun lang. Kumbaga sabi nga sa accounting, sabi ni Ate Maan, never assume otherwise unless never assume unless otherwise stated. Kumbaga, may action, tapos dapat meron ding words. Kumbaga, may proof. Sa panahon ngayon, kaya mahirap yung umaasa. Tsaka yung sabi, meron, pero wala naman. Yes. Tsaka, wag din kayong magpaasa. Kasi, mahirap yung ibibigay mo lahat, diba? Tapos, mawawala naman. So, advice. Mabilis ang advice. Yan, para iwas pa fall. Ay, okay na yun. Sige, Chin, ikaw, dahil in a relationship. Sa mga girls. Siguro i-distinguish muna nila kung ano yung difference ng gentleman sa pa-fall. Kasi dun mag-i-start yun eh. Pag alam nila kung ano yung lalaking to, ano yung ganito, para pag na-encounter nila, at least alam na nila na, ay, ganito to, ganyan. Diba? Madam? Madam talaga. True Yes, madam. Ayun. Siguro sa mga girls ngayon, ingat din. Doble, kung sa panahon namin noon, ingat. Ngayon, doble ingat. Kasi, bukod dun sa noon, meron talaga na parang pustahan
Kung narinig nyo yun. Oo. Listahan makukuha. Sa barkada, or magiging no? girlfriend ko si ganito, ganyan. Maririnig mo talaga doon. Doon ako nag-ingat yung panahon kong iyon. At ngayon siguro, ganun din. Same din yung mabibigay kong advice sa mga girls out there, lalo na sa mga pausbong pa lang ang kanilang pagiging dalaga, ganyan, no? So, yun, doble ingat at saka, tama din si Chin, kailangan i-distinguish mo din yung, parang sa pagpili din ng kaibigan, same lang din kung mababaw lang ba yung kaya niyang i-offer sa'yo o pang matagalan at mas deeper yung kaya niyang ibigay sa'yo. Para sa akin naman siguro, base din yun sa pagkakakilala mo at sa tagal. Kung kahit naman kasi pa-fall talaga siya or gentleman siya, as long as consistent siya sa'yo, ginagawa niya yung ginawa niya or hinihigitan niya yung ginagawa niya sa'yo, the fact na maganda yung trato niya sa'yo, in love siya sa'yo, ikaw na maganda. Regardless dun sa gentleman ba siya or pa-fall lang siya. Kung yung umpisa pa-fall lang talaga, or scripted lang yung pagka-gentleman, yung importante doon, totoo yung ginawa niya sa'yo at hindi siya nagmintis, kumbaga, na-develop lang. Saka malay mo, diba, DJ Sarah, kapag ang intention niya lang is pa-fall lang, pero na-develop at siya. magbago naman siya, at na-realize niya na, para siya sa akin. Oo. So, ikaw na. Ano siya sa ang ganda mo. Feeling ko ganyan yung mangyari sa love story ko. Yun. So, gusto pa nating pahabain ang ating discussion, pero kailangan kong ibigay itong tula na inihanda ko para sa mga binabalikan. Pwede ito sa mga umasa, tapos biglang babalikan, di ba? So, ayan. Entitled po nito ay Sana Noon Pa. Ilang buwan na rin ang nagdaan mula nung relasyon natin ay binitawan. Mula noong ang tayo'y naging bahagi ng nakaraan. Mula nung ako'y iyong iniwan. Sa tuwing ikaw ay maaalala, magkahalong luha't saya ang nadarama. Luha sa pag-aakalang tayo na talaga, saya, sapagkat ito'y pangarap lang pala. Tinanggap ko ang iyong pagkawala. Sakit, hapde, hindi inalintana. Sugat ng kahapon, naghilom ng unti-unti. Ang dating sawi, handa ng muli. Ngiti sa aking mukha, kislap ng aking mga mata, muli nang nasilayan ng iba. Handa na sa bagong kabanata. Ngunit, heto ka't biglang bumabalik. Hinahanap ang taong minsan mong winaglit. Paano pa ako maniniwala kung tiwala ko sa'yo'y tuluyan mo ng sinira? Kung ikaw ay babalik, sana noon pa. Kung ako'y mahal mo ngang talaga, hindi ka sana umalis at nang iwan. Hindi mo sana ako hinayaang lumuhang mag-isa. Kung ikaw ay babalik, sana noon pa. At hindi ngayong nakayanan ko ng mag-isa. Iyon! Maraming salamat. Anyway, batiin niyo muna mga nais yung batiin bago tayo magpaalam. Batiin ko lang si Steven Luis. Hello! Thank you so much, King. Chin? Ako yung sino ba? Kabilang siya. Kabilang room lang. Ay, Jessie Puga. Ay! Madam, promote. Ayan, bukas po, it's a girl thing. Ayan, usapang puso din tayo doon. Pero ibang approach. Pero puso pa rin ang usapan. Maraming salamat. Huling pabati na lang Vicente Vergara and Junior Vergara na nasa Dubai. Napapakinggan tayo via live stream. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa amin nandito sa Brighton. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon sa Bright FM 91.9. Huwag nyo rin kalimutan at i-like at i-share ang aming official Facebook page. Again, it's www.facebook.com/bright10919. Marami kaming mga videos at episodes na maaari ninyong balikan. Muli, ako pa rin ang maganda lang na si DJ Sarah para sa aming huling kanta, Malaya ni Moira De La Torre. Muli, ito po ang Bright 10, the countdown of information for everyone. Bye-bye! Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang
akin ka pa. Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Malaya. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan.